Mild spoilers are present in this episode. Third World Cinema Club. Welcome to a new episode of Third World Cinema Club. I'm John Tawasil from the blog Present Confusion. Hi, I'm Jim of Jimmy Licolat, iba pa? Yes, and today we're joined by four distinguished guests. Wow, ganun. They all happen to work on a particular movie that's available now on Netflix. They've also worked on another movie that will be available come Christmas at the Metro Manila Film Festival. Yan. We're talking about the film Alone Together, starring Liza Soberano and Enrique Hill. And here they are. De, joke lang. So let's talk. I'd like to introduce first the director of Alone Together, Antoinette Hadaone. Hello. Yes. Producer of the film and also a director and cinematographer himself, Dan Villegas. Hello, hi guys. Yan. Award-winning cinematographer, friend of the podcast. You've guested him before. Neil Daza. Hello. And with dozens of editing credits to his name. Wow. Ganon. Benjamin Tolentino. Hello. So, ayun, very wow. Wow, what a panel we have today, no? I guess yung first question, we'll start off first with how did you conceptualize Alone Together? Yung Alone Together, actually, matagal na siyang concept. Pero ang meron lang ako hanggang Spoliarium sequence tapos yung ending na nakita ulit sila sa Spoliarium. Spoiler alert! Oops! So, pero matagal na siya. Hindi ko na maalala. 6 years ago or 5 years ago. Tapos supposedly, actually, sinulat ko siya para kay Piolo at Juday. Kasi sobrang fan ako ni Piolo at Juday. Oo. So, ganun yung start niya. Supposedly, it's a couple na parehas lang din yung meet cute. Nagkita sila sa Spoliarium. Tapos ngayon, kasal na sila. Tapos maghihiwalay na sila. Ganun yung Tapos, nung nilapitan ako ng Black Sheep para sa isang Liz Ken movie, wala akong maisip. Parang meron akong mga konsepto pero feeling ko hindi yun yung gusto kong gawin para sa Liz Ken and sa Black Sheep. So ganoon naman kasi usually ginagawa ko pag may commission na naghahanap ako sa baul ko. So yun yung nakita ko, yung Spoliarium na concept ko. Pero ginawa kong mas akma na lang dun sa nila, sa age nila. Tapos hindi na siya tungkol sa marriage, the breakdown of a marriage. Tungkol siya sa dreams. So kung paano sila dati, tapos ngayon, na mas bata, na hindi na marriage, wala palang marriage age. Pero ganun hindi age na Piolo at Juday. Siguro at what point in the script writing process pumasok yung experiences mo sa UP into the story at large? Nung isa-submit ko na sa Black Sheep. So parang pinitch ko lang muna kay Chris Gazman, yung head ng Black Sheep, na mayroon akong ganitong kwento na ganito nga Spoliarium. Tapos nagustuhan niya. Tapos sabi niya, paano mo gagawing mas akma sa age nila? So, naisip ko, yun yung age 20, yung age nila ngayon, na early 20s. Tapos, umisip ako ng mga issue ng mga kabataan na hindi usually natatakel sa pelikula. So, yun. Pangarap ko talaga makagawa rin ng pelikula na nakaset sa UP. So, I think it's the perfect film for that. Lalo may resources naman, may resources na mabibigay. Kasi alam ko mahal mag-shoot sa UP, mahal mag-shoot sa National Museum. Oo nga, totoo yun. I guess to go on from there, yung one of course yung isa sa mga pivotal scenes ng like first act of the film as yung scene ni Liz Ken sa Sunken Garden, no? I guess question na rin kay Sir Neil tsaka kay Direk. How did you parang try to create that scene together? Yung ba yung yung gabi
Una, ang hirap, medyo mahirap ilawan yung scene na yun kasi madilim sa UP eh. Tapos, kasi yung una kong nabasa kasi yung script nung Alone. Tapos alam ko na Liz Ken siya. Parang una kong notice ay parang meron siyang parang it's more of a mature Liz Ken na yung characters. So, and then usually naman naka-anchor yung vision ng DP ay doon sa vision ng director. So, from the very start, ang vision ni Tonet ay to make yung Liz Ken more, mas real yung characters nila. Even the look. So, in fact, dinigrade nga yung parang movie star look nila sa pelikula. So, yun yung yung jumping point ng lahat ng even up to cinematography. So, yung sa scene na yun, make them just real tapos the same time even yung location kasi syempre naka-contrast din kasi yung UP ng mga students sila which is actually more joyful and more promising yung look compared to the scene na yun na really mas dark and mas mature characters sila. Direct kayo. Anong bang particular scene? Yung sa Sunken Garden, parang yung bench kasi niyan sa Sunken Garden in particular, yun yung isa sa mga, ewan ko, laging may tao dun eh. Laging may nakaupo. So parang feeling ko may something special talaga dun sa bench na yun. Kasi nakatingin ka dun, maganda yung, naalala ko nung nag-ocular kami, tinatanong ko si Sir Neil kung anong bench ba. Tapos pinili niya rin yung bench na yun kasi naka-frame siya ng puno. Tapos yung araw, pag nakatingin ka dun sa harap, sa law ba yun? Sa law building, yung, nandun yung araw. So, meron kaming mga peg na na colors. May pagganon kami ni Sir Neil. So, ang ginawa naming peg na na colors ay nung past ay Amorsolo colors. Tapos yung mga ilaw ni Amorsolo, kala mo naman connoisseur ako ni Amorsolo. Pero yung ilaw ni Amorsolo, lagi siyang may araw, 'di ba? Lagi tapos parang nasa likod yung ilaw. Tama ba, Sir Neil? First colors. So parang sakto yung past. Oo. Sakto yung past kasi nga yung araw nandun sa likod nila. Tapos yung present namin, syempre, luna na kasi nga spoliarium. So parang naalala ko pa nung time na yun, hindi ko pa maisip kung ano yung kung ano yung treatment ko. Tapos parang sabi ni Sir Neil, Philippine art naman yung natin, 'di ba? Yung parang germ. Bakit nga ba hindi tayo sa Philippine art kumuha ng ng inspiration sa treatment ng kulay and even the cinematography. Tama. Ayun. And I guess one of the I think yun ba yung first cinematic kiss ng Liz Ken? Tama ba? Oo. Yes. Oo, yun. Tapos, alam ko, sa umpisa pa lang kasi sinabi ko nung nagpipitch ako na dapat may kissing scene. So, kung wala, kasi sa kwento na yun, parang hindi ko nakikita na wala. Kailangan ko makita kung gaano kapusok yung pagmamahalan nila. Kabataan, hindi naman siya lang ngayon, 'di ba? So, natuwa naman ako na nung pinitch ko, sinabi ko dapat may kiss. Pumayag sila. Naintindihan naman nila yung kwento. Wala naman silang pagtanggi. I guess yung kasunod doon, of course, how is it working with Liza as an actress? Since this, I think, if I'm not mistaken, this is your first movie project together. Oo. Nung una, admittedly, kinakabahan ako sa kung paano nila i-take on yung role. Lalo kay Liza kasi kwento talaga yun ni Christine, 'di ba? Yung Alone Together. So, nag-first day kami ng parang hindi talaga siya workshop sa first day with Jay Cruz. Siya yung kinukuha ko laging acting facilitator sa mga pelikula ko. Para lang makita kung ano yung tingin nila dun sa kwento, ano yung tingin nila sa character, at ano yung pwede nilang mabigay.
Tas after nung first day ng workshop, sobrang bilis lang. After 1 hour na break nila, nag-message agad sa akin si Jay. Sabi niya, nagulat siya sa Lizken. Nagulat siya sa lalim nila. Hindi niya in-expect na may ganun silang lalim na nabigay na agad kahit sa first character study pa lang. So noon, after nung first day workshop, okay na ako. Nakampante na ako. Kasi tinatrust ko si Jay sa mga sa mga opinion niya sa mga character studies ng artista. So yun, natuwa ako. Tapos sobrang ang dali lang makuha ni Hopi ni Liza, yung character. Silang dalawa willing silang mag-undergo ng workshop, willing silang immersion. So si Liza, nag-sit in siya sa mga art studies na classes. Kumain kami sa Siyempre, konting araw lang yun. Pero I think enough rin yun para makita niya kung paano talaga yung mga UP students. Tapos si Ken naman, nag-interview kami ng mga Dr. Suda Barrios. Nagpunta kami sa PGH saka sa East Ave na hospital. Tapos minsan siya pa yung nagsasabi na kailangan pa niyang maka-interview. Kailangan pa niyang pumunta ng public hospital para malaman niya yung character niya. So, kapag ganun ka willing yung artista na sumama dun sa journey mo sa pag-develop ng kwento, masaya for me as the writer and director. Kasi alam ko, in good hands yung characters na nabuo. Yun. Add ko lang doon sa yung kay Enrique. Kasi one of the people who wrote for yung Film Purista Review, si Gabriel Borlongan, I think he helped consult with medical staff dyan sa Alone Together. And kinwento niya nga na very eager matuto ng maki-observe si Enrique sa mga medical procedures and sa PGH. Parang, yes. Tsaka natawa lang ako kasi dapat, di ba, dapat hush-hush lang, parang sikreto. Pero buong ospital, alam nila na nasa OR complex yan. Oo. Tsaka kumakausap talaga siya. Kinakausap niya yung mga pasyente. Ayun. Tinatanong niya talaga kung anong nangyari, habang nandun sa ospital. Kahit sinabi namin, wag na nga kasi na nakikilala siya ng mga tao. Pero okay lang sa kanya. Ayun. Can verify. Ako kasi syempre, doktor ako. So talagang yung mga medical staff talaga matanglawin, tinitingnan ko yung parang ginagano ko talaga siya. Mabusisi, ganun. I guess last question from me is I mentioned in my review, tsaka yung na rin, yung nilagay kong video sa YouTube, na one aspect of Alone Together is yung whether intentionally or not, parang pinapakita niya yung importance ng cultural workers. Kasi Liza's character works in a museum. Kino-contrast mo yun dun sa character ni Enrique na doktor. DTTB siya. Parang although akala mo yung doktor, gano'n, importante siya, pero Liza's character is also important. Kasi, like I said dun sa sinabi ko, parang, curator siya ng katotohanan. Siya yung nagsasabi ng history natin, ng gano'n. At the same time, may interesting ka na pinasok na subplot dun sa pelikula, yung security guard, na natatrabaho pa rin siya sa National Museum after how many years, di ba? Parang naghiwalay na yung Liz Quen, tapos nagkakita sila ulit. Parang doon pa rin siya nagtatrabaho. Oo. So, parang at what point in the script writing process did you parang try to insert those ideas? Kung if you talagang meant, Si security guard yun, gusto ko talaga siya pa rin hanggang dulo. In fact, medyo nagka-problema pa nga kami kasi meron siyang continuity. 2 days kasi yung security guard, tapos tapos meron siyang balbas dun sa continuity niya, tapos di na niya pwede i-shave. Sabi ko, kuya, tutubo yan. Kasi kailangan ikaw, hindi pwede kaming kukuha ng ibang security guard. So yun, pumayag siya na mag-shave ng balbas. Tapos, yung art part naman,
Nakuha ko yung discussion kasi namin ni Carl Castro. Si Carl Castro, isa siya sa mga lagi kong pinapagbasahan ng script ko kahit sa first draft. So siya rin yung gumagawa ng mga posters ko kahit ng 6 Degrees of Separation from Lilia Contapay pa lang. Tapos yung sinabi niya na parang wala kasi tayong mga pelikula na nagtatakal pa dun sa Philippine art scene. At ayun, kasi 'di ba sa Pilipinas, hindi naman ang art scene, lalo nung sobrang nakita natin yan nung nagka-pandemic, hindi kami essential industry. Oo. Kasi we don't save lives, 'di ba? Hindi. Pero nakita natin, 'di ba, nung pandemic, nung panahong nakakulong na tayo, yung nagpabuhay sa atin ay art. Nanood tayo ng mga pelikula sa loob ng bahay, nag-consume tayo ng art sa loob ng bahay, nanood tayo ng mga series sa loob ng bahay. So, yun, gusto ko lang din ma-compare na, of course, noble ang pagiging doctor because doctors save lives. Pero, may iba ring pinupunan na gutom yung mga cultural workers, people who work in the art industry. Yung in one of our earlier episodes, siguro yung start pa lang ng pandemic no mga March. Pinag-usapan din namin yan, parang yung argument namin is parang masasabi ng ang pelikula parang or art in general or some forms of media in general. Technically hindi mo naman kailangan para mabuhay ka, pero kailangan mo pa rin siya for something else, something more siguro abstract. Siguro para sa kaluluwa mo, ganun. Pero anyway, yun. Usap-usap na lang tayo. Saka siguro yung epekto rin ng art. Pag ang isang epekto ng art ay mas makikita mo siya years after it was made. True, oo. Kasi sinasalamin niya kung ano nangyayari ngayon. So, kapag nabuo na yung isang art, hindi mo man maramdaman kung ano yung epekto niya ngayon. Pero, in the years later, bubulaga siya sa atin. Gaya nung, kunyari, kung gaano ka-classic ang Himala, na hanggang ngayon, years ago, yun yung issue ng bansa. Pero surprise, ganun pa rin tayo. Ganun pa rin tayo. Parang snapshot siya of parang cultural zeitgeist ng panahon na yun, no? Tama. And and kahit na maraming nag-iba in that kaya the more things change, the more things stay the same. Minsan, unfortunately. Ganun. Okay, Jim, how about you? Your questions for the casting. Hi po, good evening po, Direk Antoinette. Ang question ko po, you made a lot of fascinating female characters that grace the screen. Like Lilia Contapay in 6 Degrees of Separation by Lilia Contapay, Angelica Panganiban as Mace in Tadhana, Nadine Lustre as Joanne in Never Not Love You, Liza Soberano as Teen in Alone Together. At eto, meron ka pang fangirl at may bold star pa. Ayun. So ano po ang source of inspiration ninyo in creating these strong female characters? Saka may part po ba o bahagi ba sa mga karakter na ito ay sumasalamin sa inyo bilang babaeng kwentisa at filmmaker? Shit, ang hirap naman ito. Hindi pang showbiz Yung laging tinatanong sa akin yun na parang kahit nung nag-start ako na parang strong women character yung mga characters ko. Tapos, actually, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano siya sagutin kasi lumaki ako na ganun talaga yung mga babae sa buhay ko. Yung nanay ko, strong woman character siya. Mga guro ko, mga babae, kumbaga napalibutan ako ng mga babaeng strong. So parang na-reflect siya sa akin nung nagsulat ako. Ganito yung character ko na hindi ko iniisip na strong women sila. Parang sa akin normal siya. So siguro mas namulat ako na parang so siguro sa labas pala sa labas ng kung saan ako lumaki. Hindi ba ganun ang mga babae? Na kaya kapag merong strong woman character sa isang pelikula, parang napakalaking bagay pala niya. Pero I think nagbabago na siya ngayon na nagiging norm na yung strong women character. Hindi na siya masyadong kakaiba.
Ang nagbabago na lang ay kung ano yung mga kwento na tinatalakay ng mga strong women characters na yon. Pero, ewan ko, parang natural talaga sa akin na doon ako sa kwento ng babae na journey niya lagi. Yung Sana in the future, makagawa ako ng isang pelikula na magte-take ako ng isang male perspective. Na parang isang dream yan na ibang point of view akong i-take. Kasi, yun, parang feeling ko naman as a writer, ang importante, writer ka, so you can take any perspective. Pero ang important for a filmmaker ay anong klaseng kwento yung ikukwento mo using that perspective. Napaka-memorable po ng character ni Liza Soberano as in for me. And she's very relatable kasi bihira kasi ako makapanood ng film na in-depth yung pag-discuss regarding failure. Kasi 'di ba as kunyari you're a fresh grad and then you're expecting a lot from yourself and then yung company na nag-hire sa'yo expecting as well from you, 'di ba? So for me, I hope ma-nominate si Liza bukas sa FAMAS for Best Actress. Kasi Korean, 'di ba? FAMAS na. Nominees. Si Liza. Ako, galing ni Liza sa Alone Together na pahangan niya. Yes po. Kay Benjamin tong question na to. Ako na lang sasabi. Mahusay ang pagkaka-edit mo sa Isa Pa With Feelings ni Direct Prime. Which reminded Jim of Sound of Metal starring Riz Ahmed. Na pag sa def, wala talaga tayong naririnig sa music. Even ang text ay not the usual subtitles. Did you believe na naging effective ang ganung style sa pelikula? Sa Isa Pa? Time's up. Chika. Sorry, Paul, yung question ay kung naging effective ba yung... Naging effective ba yung depiction ng I guess sound din kasi to editing and sound no? Yung loss of sound sa mga non-hearing characters. Nung nag-edit pa lang kami ni Direct Prime ng Isa Pa With Feelings, nag-identify na kami ng scenes na kung kaninong POV tong eksenang to. Dahil makaka-apekto siya sa precisely dun sa sound. So parang nagma-muffle din kami sa offline pa lang. Tinatry ko na yung nagma-muffle siya. Para pag pinapanood namin, syempre hindi ko pa siya magagawa ng ganong kapulido, pero ina-approximate ko lang na pagka nasa kay Carlo POV kami, siguro ang naririnig lang niya is yung parang ganon dug-dug-dug lang ng, kunyari dun sa bar. Yun lang yung naririnig niya. Kasi, so, feeling, yun, siguro to answer the question, yes, nakatulong siya sa editing dahil iba yung pace ng pag si Carlo yung POV. Iba, kasi parang iba yung, or as I perceive it, kung ano yung experience ni Gali as saka experience ni Mara magkaiba. Kasi di ba pag tayo hearing, yung stimulus, ang dami nating naririnig ganyan. So, pag doon kay Carlo, pati yung sa cinematography, mas sweeping din yung mga so mas observant, ganyan. So, parang mineri lang namin yun sa editing na hindi rin ganun kabilis pagka kay Carlo kami nakafocus dun sa eksena. Yeah. Okay. So, let's move doon sa mga questions ni Princess. Princess Kinok from Film Police Reviews. Unang-una kay Direct Tonet. Hi Direct, si Princess ito. Magpa-falsetto ba ako? Hi Direct! Nag-voice acting. Sabi niya, thank you for continuously making films that empower not just Filipinos in general, pero also the Filipina, how it is to be a woman living in this time and day where we are continuously silenced by patriarchy, as evident in Liza's role na dinadownplay siya ng boyfriend niya. I'm assuming ito yung boyfriend niya sa Alone Together, hindi si Enrique. Adrian Alandi yun, di ba? Si Adrian Alandi. Both of them at one point, which I think Liza understood kaya effective ang portrayal niya. Her question is, nahihirapan po ba kayo minsan gumawa ng pelikula that stays true to your creative vision if it's co-produced by a large studio? And yun. Yun yung question niya. Mahirap. Pero parang natutunan ko ng parang pagpapasok ka sa isang co-production with a major studio, dapat alam mo na yung pinapasok mo.
dapat sa start pa lang nakalay na yung card sa table. So pag sinabi nilang ganito, pag kunyari sinabi nilang walang kissing scene, tapos pumayag ka na walang kissing scene. Tapos sa kwento mo, kailangan mo ng kissing scene. Hindi bakit nila ibibigay yung kissing scene? Nag-usap na kayo sa umpisa na wala nga. So parang natutunan ko na yun after how many years ng pagtatrabaho sa studio, na sa umpisa, parang nag-work siya kapag sa umpisa pa lang, sinasabi mo na yung mga anong pinaglalaban mo. Tapos, ipapaglaban, dapat alam mo kung ano yung, ang tawag doon, choose your battles, sabi nga nila. So, lagi natin iniisip parang yung compromise masamang bagay. Pero, natutunan ko na siyang i-embrace yung compromise. Kasi, may mga mabibigay talaga yung studio sa'yo, sa kwento mo, na hindi mabibigay ng iba. At parang doon ako laging nakatingin na kapag ginawa mo siya kunyari sa Star Cinema, marami kang audience. Yeah. At yun yung pinaka malaking bagay for me. Lalo fan talaga ako. Napakamasa ko, lumaki ako talaga sa mga Star Cinema movies. Tapos doon yung iniisip ko na kapag gagawa ka ng proyekto sa Star Cinema or Black Sheep, meron kang ready audience. Kaya kung ano man yung sasabihin mo, maraming makakakinig, maraming makakanood. So, ilalaban mo hanggang kaya mong ilaban kasi mas maraming tao na maapektuhan yung pelikula mo. So, compromise lang talaga siya. Her next question is, kunyari si Direk Dan, hindi lang, nag-branch off na siya into lots of genres, including horror, yung Ilawod, di ba? Sa inyo naman, Direk Tonet, what are the genres that you would like to explore in the future? Gusto niya gumawa ng horror, Gusto ko gumawa ng horror. Nahihiya siya sabihin. Oo. Kasi natatakot Ayan po. Yes. Calling channel 2. So siguro pag yung horror, ite-text na lang sa akin kapag no? pero parang 2014, kailan ba? Basta time pa lang ng English only please na mention niya na gusto niya gumawa ng horror. Nauna pa siya sa akin actually. Kinukulit ko siya pero parang hindi, ewan ko, dami niya excuses. Kasi totoo, matatakotin talaga ako kasi. Ayan na Sir Neil, next project yung horror. Then, baka di ko mapanood. Pero meron ako naisip na horror. Diba? Kasi meron pa ng time na yun, dinrawing niya pa yung itsura ng monster. Tapos in fairness. Sabi niya sa akin, baby, na itsura ng monster sa horror film. Sabi ko, gawin na natin yan. Wala. Up until now, hindi pa nasisi. Siyempre, pangit yung pagka-drawing ko ng monster kasi hindi naman ako nagdo-drawing. Para sa akin, nakakatakot yung monster. Pero yung isa yon horror. Tapos yung isa ko pang gusto ma-explore ay mockumentary ulit. Gusto kong gumawa ulit ng mockumentary. Ayun. Ito pa, Direk. What advice would you give your 21-year-old self? Nag-iisip ni Sir na sabi niya sa 21-year-old self niya, parang mahaba yung pag-iisip ni Sir. Time machine. Joke lang. Joke lang po. Sali po kayo sa isa pang episode. Ganun eh. Tuko sa pelikula, no? Wow, syempre tuko sa pelikula. In general, siguro 21-year-old self, third year college ako niyan. I think, go. Go. Go lang. Go lang. Tama, parang, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, tuloy mo lang. Okay. I think nasa tamang landas ka kung ano. Kasi nung 21 years old ako, talaga, papasok pa lang ako ng college, gusto ko na talaga maging director. So, yun talaga yung yun yung gusto kong gawin. So, sabihin ko sa 21-year-old self ko na push mo lang yan, tama yung mga ginagawa mo. Pero kung hindi to ko sa pelikula, sasabihin ko sa 21-year-old self, lumandi ka! Hindi ka napapayat ng ganyan ulit. Sa totoo lang. Yan na yung pinakapayat mo Yan na yung pinaka-it girl look mo. Gamitin mo. Wala masyadong nakinabang. Pakinabangan mo yan. Kasi pagdating talaga ng 30, nako, hirap na Laki ko na nararamdaman ko yun. Ayun. Next question ni Princess. Kay Direk Dan to. Ayan. Yes. So, medyo mahaba monologue niya. Paisiin ko na lang to. Hi po, si Princess po ito. Hehehe.
Aminado po ako, na-excite po akong mapanood ang mga earlier films niyo like Mayohan and Changing Partners. Si Mayohan, napanood ko na finally nitong Cinemalaya at Home. Aminado ni Princess. Si Princess lang to, hindi po kami kasama. Hindi niyo ako biggest fan. Pero dahil naniniwala naman po ako na nag-i-improve naman po ang mga films niyo. Although na-captivate po ako sa Walang Forever sa aking pangatlong panood. Wow. I have to admit na nagka-charm sa akin ang isang eksena doon na kinuha niyo sa Fairview Terraces sa century-old na mango tree. Doon ko po na-prove na sa aking opinion ay nahusay po kayo talaga sa larangan ng cinematografiya. Ayun. Ngunit story... Thank you daw. Ayan. Anyway. Pero kasi ano yun? Si Maki yun. Si Walang Forever. Si Maang nga pala. Maki Galvez. Maki Galvez. Kasi pag hindi-direct ako, pinapabayaan ko talaga yung DOP ko eh. Kasi as a cinematographer din, parang kung ako din yung halimbawa, DOP ako ng director, ayoko din pinapakailaman nila yung ilaw or yung ginagawa ko ng super technical. So parang pag may DOP ako, bahala ka dyan, basta ito lang yung angulo, ito yung gusto kong mood. Bahala ka na, wala. Hindi kita papakailaman. Paano mo gagawin yan? Ayun. Ang question pa niya sa inyo, Direct Dan, ay, ano sa tingin mo ang halaga ng relasyon ng mga filmmakers dito sa bansa at mga kritiko? Bilang isang manlilikha ng pelikula, nakikinig ka ba sa kritiko kritiko ng iyong mga likha? Super important sa akin ng criticism kasi it's the study of the craft itself. Hindi mag-grow ang isang craft, ang isang art kung hindi siya pinag-aakalan. It will stay stagnant. So, important sa akin yung critics. Nagbabasa ako ng critics. Excited ako magbasa. Kahit hindi maganda yung review sa gawa ko, and I've read a lot of bad reviews about films I did, or we did, okay lang sa akin kasi at least na pag-aakalan. I may not agree with the opinions of others, pero the important thing is may discussion, may discourse ba sa ginawa. So, ako nga parang nung nagka-session kami sa Cine Sundays before na about on film criticism, sinasabi ko sa students na yung criticism for me is as important as the film itself. Kasi it's the study of the it's the study of the art, it's the study of the craft. So, important sa akin yung mga tulad nyo na pinag-uusapan yung pelikula kasi nagkaaroon ng lalim . Tapos, kumbaga, it also brings improvement to the filmmaker itself. Kasi may mga reviews naman na masama yung review nila, pero tama sila na bakit masama yung review. So, nagiging improvement yun sa akin as a filmmaker na oo nga, hindi nga maganda yung pagkakagawa ko dito. Tama siya. Diba? So yun. So, I mean, ako wala naman akong ego sa gawa ko . Alam ko lang kung ano yung fair review. Alam ko kung ano yung hindi. Pag fair review, tas hindi maganda, shit, tama nga to, hindi nga maganda yung gawa ko sa ganitong eksena or whatever. So yun. And I think all filmmakers and film critics dapat may healthy dialogue at some point. Kasi it can only improve the industry as a whole. So, sobrang important. Yun nga, sadly lang, you can't, sabi nga nila, nila Chard, nila Dodo, ang hirap niya maging buhay. Kumbaga, you can't live as a film critic dito sa, di ba? Parang, walang cash. You should have another job. Parang, ang lumalabas tuloy, parang naging hobby mo yung film criticism. But ang wish ko in the future na ang film critics or film criticism will be a viable writing job for people. Kasi, any form of criticism kasi kahit sa music or sa it only helps the art grow. So, yun. Yan. Okay, so next question is para kay Sir Neil. Galing kay Princess. Sabi niya, alam ko na na-explore ko na yung mga tidbits niyo about Alone Together sa episode namin with you. Kagaya nung, hindi ba yung part na yun yung medyo, yung ni Liza, yung kamay niya? So parang, you made sure hindi naman itago, pero parang hindi masyado ipakita yung kamay niya during shot shots, di ba? Saka si Niji yun. May CGI?
Talaga? Wow. Oo, yung Binura iba. yung binura yung... Merong mga anong tawag doon? Ang tawag doon kapag nilalagay bilang Oo. doktor, ang tawag doon yung kapag As di ba blink? Parang, Oo, yun. merong ganun. Binura namin. Yung ibang mga parts. Okay. Interesting. May CGI pa lang along together. Computer graphics, ganun, VFX. Yun. So, ang komento daw niya kay Sir Neil is, ano po ang bago or binabalik-balikan yung mga themes na sa tingin nyo ay kaagapay na magiging next nyong work? If ever meron man. actually, wala. Ang ganda. Ganda. Okay naman. Parang usually pag kunyari may darating na pelikula, ano nangyayari kasi parang kung ano yung at the moment yung kung saan ako interested, usually doon ako pumipick up ng inspiration. So it could be anything from pwede siyang libro, pwede siyang music, gano'n. Pwede siyang nakita kong picture sa magazine. Tapos, syempre, ipoprocess mo yon. Tapos, itatry mong i-gel doon sa kaharap yung darating na pelikula na. Like, kunyari, yung kami kakatapusan namin ni May Cruz, yung 4 Weddings. So, ang sabi ni Direct May, parang gusto niya, parang kay drama. Pero, medyo sobra akong in sa Blackpink na yun eh. Yes. Parehas tayo, Sir Neil. Diba? Dan? Yes. Love sick girls. Sino bias nyo? Lisa. Lisa ako. Good taste. Jisoo. So, sabi ko sa kanya, what if parang K-drama meets Blackpink? Yung cinematography o yung visual. So, ganun, hindi siya talaga, it's not really a conscious effort, parang mas more of free-flowing yung yan. Alright. Meron pa akong mga questions dito actually, pero they're more about Fangirl. And since, I guess ngayon, I'll take the official opportunity to invite you guys to come back to talk about Fangirl. Once napanood na namin, so after Pasko, pag-usapan natin itong Fangirl. Ayan. Kami lang din. Kayo lang din. Sa Fangirl. Ano pala, buti pala, pinag-usapan namin ni Direct May. Sabi namin, buti pala unang lumabas yung 4 Weddings. Oo nga, naisip din namin kanina ni Ben. Charlie, di ba? Ay, oo nga, no? Maloloka sila. Ako na una yung Fangirl, tapos biglang 4 Weddings. 4 Weddings before the film. Nakaloka siguro yung mga tao. Ano nangyari? I guess I can ask you guys, na the people who are anticipating Fangirl sa 25. Paano mo ipipitch sa kanila yung Fangirl without spoiling anything? It's an anti-rom-com. Puro ganun ko madidescribe siya. Parang fantasy siya na naging reality. Okay. Pero yung question ay, gusto mo na lang ba sanang nanatili na lang siyang fantasy kung alam mo na kung ano siya sa reality. Oh. Family movie siya actually. Oo, family movie. Pambong pamilya. Family movie of the year. Oo. meron akong pag-invite. Naisip ko na yan matagal na. Paano sa... Ano? Panoorin po ninyo yung Fangirl. Naiiba pong Tonetta Downey yung... Okay, yung usual na pag-invite. Yung panoorin niyo po ang pelikula na ito kasi pinaghirapan po namin ito. Papaloka yung ganung pag-invite. Ate Lutz! Kaya naman namin kung pinaghirapan nyo. Di ba naman dapat lahat ng pelikula pinaghirapan? Aminin yun. Pinaghirapan natin yun. Oo, tama naman. Tama din. Opo. Panoorin niyo po kasi pinaghirapan. Tama din. Pinaghirapan po namin ito. Ano na lang. Ito, panoodin niyo may malaking surprise si Paulo. Oh, yun. Ay, ano to? Emphasis on malaki.
Tama ba? Ayoko na lang magsalita. In HD. In HD. In HD, In HD. My God. May malaking surprise. Oo. Ang general ni Goyo, ganun. Ang ganda. Kaya yun na hashtag yun. Kung may nag-review nga, di ba may nag-review nung pinalabas kami sa Tallinn, sinend ko kay Pao. Sabi ko, Pao, sabi the actor's penis is large. Sabi ko, kailangan mo ko ilibre dito talaga ha. Tapos isang major na review ha. Kita to ng buong mundo, makakaloka ka Pao. You owe it to me. Nakaka-parenthesis pa eh. Iba rin eh. Ayun. Yes. God. So, anyway, before we go to our next section, thank you guys so much for joining us today. Sobrang enjoy naman kami with this, sa conversation. Sa ulitin, hopefully, in the future. Yes. So, let's go back to one of our favorite segments na parang matagal lang, Jim? Matagal na tayo hindi nagaganito, no? Oo, tagal na. What have you watched recently? So, movies, TV series, or whatever, books, if you like, that you've watched recently that you want to, to talk about. To break the ice, start ko muna with my own. Ang daming sabay-sabay ngayon na film festivals, no? Merong Q Cinema, may PPP hanggang sa 13. Southeast Asia has the Luang Prabang Film Festival, which is free and some of the films are available in the Philippines. Pero yung mga Filipino films, unfortunately, parang hindi yata available sa Pilipinas. Yung mga cleaners dyan, Denver. Pero anyway, nandun naman sa Q Cinema yun. Yung mga iba. I guess yung isa kong pag-uusapan, actually yung pag-uusapan ko is not from those film festivals, it's from another film festival. Sa Jakarta to na gano'n. It's an Indonesian documentary called You and I from this year, so 2020. It's about two former political prisoners who, pareho silang babae. They were imprisoned during the time of Suharto, yung 1965 na crackdown on communists, and they grew old together, and You and I chronicles the last few months they have together. Na matanda na sila, they're only supported by the community, meron sila maliit na business. Sobrang nakakaiyak niya. You can tell that these two women, they really, really love each other. Para silang soulmates. And even while one was imprisoned, yung isa inaalagaan niya yung isa. Tapos, ayun. It deals with the inevitability na one day, although they had a beautiful friendship for like how many years, 50 years plus, parang it ends eventually. Pero sobrang heartbreaking. And there's also a political dimension to it na tipong, ang dami nilang pinagdaanan as political prisoners eh. So, yun. In fairness na sa documentary na yan. Well, yung last na napanood kong film, Billy and Emma, ni Sam Lee. Super ko siyang nagustuhan. Tapos, nagustuhan ko siya for the fact na kinilig ako sa kanya. Kasi parang, di ba, as a guy, parang the first reaction or instinct is to get turned on when you see two girls. Especially one is not. Di ba? Pero, hindi yun yung na-feel ko eh. Ang na-feel ko kasi kilig. Oo. So, I think parang achievement yun for me. Na hindi, kumbaga nauna yung kilig before the libog. Parang, diba? So, kaya nagustuhan ko yung Bill and Emma. And yung reading naman, kakatapos ko lang ng Why the Last Man. And finally, in fairness. Yes, super happy ko. Super nagustuhan ko siya. Comics, ayun nasa likod ni... Comics, okay, sorry. Hindi kasi sa akin yung kanya yan. Ayan, so super happy ko sa kanya. Sana I think magagawin siyang movie eh. I think so. In development na yata, pero I'm not sure about casting or anything. Pero parang hirap na i-translate kasi parang... True. How do you... Parang ano yan eh, parang, parang Battle Royale na yung ang ganda kasi ng Battle Royale comics kasi each character napasok nila. Yeah. Movie parang
wala lang eh. You're just following the journey of the two people. So hindi mo nagustuhan yung Battle Royale as Hindi, nagustuhan ko siya as a movie. Pero kasi I watched the movie, then I read the manga. Tapos bawat character pala may mahabang backstory na ang ganda. So, yun. Have you read direct yung novel, yung Battle Royale novel ni Kosho Takami? Yes, I did. Yun din. So, okay din. Super love ko din siya. May novel din? Yeah. Wala ko manga. May novel siya, tas may manga based on the novel, tas may movie. Yeah. Yun, I guess plug na rin namin. Speaking of Billy and Emma, we talked to Sam Lee and yung 2 stars, si Billy tsaka si Emma, on one of our previous episodes. Yeah, if you want to listen to it, it's on Spotify. Ganun. Direct-to-net kayo, what have you watched recently? May pinapanood ako ngayon na pinapanood ni Benda Holiday kasi may sinusulat akong rom-com. Tapos hindi talaga ako makasulat ngayon ng rom-com. So kailangan kong bumalik ulit sa kilig ng rom-com. So pinapapanood ni Ben ang The Holiday. Myers. Pero hindi ko siya tapos. Kate Winslet, saka si Cameron Diaz. Oh, love it. Oo. At Hans Zimmer. Oo. Na music. Yes. Love ko si Jude Law doon, direct. Oo, grabe si Jude Law. Pero siguro, yung natapos ko na ay The Crown. Ay, season 4. Season 4 ng The Crown. Sir Neil, napanood mo na ba? Sabi ko, panoorin mo for Soulmate Project. Wow, yun pala yung level. Panoorin mo, Sir Neil. Maganda. Maganda nga, sir. Panoorin mo na. Ang ano ba? The Crown daw po. The Crown. 4 seasons na siya. Sobrang gusto ko yung season 4. Lalo si Gillian Anderson as Thatcher. Sobrang nakakatawa siya. Sobrang hindi ko ang galing niya. Ang ganda ng The Crown. Pero para sa akin ewan ko, parang mas nawawa ko dun sa photography ng seasons 1 and 2. Tapos parang hindi na ako ganun na wow dun sa season 4 na photography, na cinematography. Feeling ko rin kasi naubutan sila ng ng lockdown. So kaya di ba limited na yung nila eh. Dati kasi hindi sila nag-uulit ng establishing shots, di ba? Ngayon pumapareho na eh, parang it's the same dolly crane Pero sa story iba, ganda. Ang galing talaga ng ang galing ng acting, ang galing ng screenplay, nag-script pala, galing ng direction, galing. Winner. Ito naman. Yan, Ben. Ako What have naman you watched? Holiday, natapos niya kanina. Ako nakatulugan na direct. Natapos ko. Ang natapos ko recently bago yun ay Call Me. First time ko mapanood yung Call Me by Your Name dahil in preparation for season 2 ng GB. Kaya pinapanood sa akin. Oh, okay. Kamusta naman siya? Ganda. Surprise ako kasi syempre alam ko may buzz na around it. Pero gets ko kung bakit yun yung pinapanood sa akin na movie. Kasi parang very intimate siya na ayun. Pero yung gabi-gabi ko na pinapanood talaga is Better Call Saul. Kasi love ko yung Breaking Bad eh. Tapos parang nakakalimutan ko lahat ng mga iniisip ko pag pinapanood ko siya. Parang dinidemand niya yung attention ko pag pinapanood ko siya. Kaya wala. Pagka gusto ko lang ng 1-2 oras na walang isipin. Ganun siya ka-engaging for me. Kaya yun yung pinapanood. Ayan. Siguro si Sir Neil muna tapos si Jim yung last. Sir Neil, kayo, what have you watched recently? Music video ng Blackpink. Blackpink? Tsaka docu ng Light Up the Sky. Hindi ba naman yung docu? Docu ng Blackpink, tulad mo? Light Up the Sky. Oo naman. Sino bias wrecker mo, Sir Neil? Sino bias wrecker mo? Jisoo nga. Si Jisoo, okay. Jisoo. Sir Neil eh. Taste. Actually, hindi ako masyado nakapanood ng pelikula. Mas puro mga photography yung ko. Kasi supposedly meron akong exhibition next year na nape-pressure na ako. Wow! Pero, it's more of kwento. Kasi napanood ko yung isang gabi, 2-3 nights ago yata
yung pelikula na na-shoot ko, yung Spirit Warriors, Cinema 1. So, sabi ko, parang ang pangit yung ilaw ko. Tapos, parang even sina Jong, sina Vong, parang ang papayat pa nila na ang ngiti, may ganun. Pero na-realize ko, parang wala nang ganung, parang konti na yung ganung klaseng pelikula na po-produce yung mga, big adventure movies. Compared to like 20 years ago, I think. Pero, cut to yung kasama ko dito na AD, kinakwento niya nung papunta kami dito sa Subic na napanood niya yung Spirit Warriors. Nung 7 years old siya. So, nasobra siyang amazed doon sa pelikula. So, wala lang. Parang later on siguro may magiging director siya ulit. Ay, magiging director. Pero yung isang pelikula parang papangitan ako sa nung ginawa ko siya. Pero meron pala isang 7-year-old kid na at time na panood yun na na-inspire sa kanya. Sir Will, ako din Parang doon rin yun Oo. Oo nga. Actually, kayo yun no? Pero ano naman ako noon, 1-year-old. Wow. 1-year-old lang ako doon sinama ko. Uy, andun si Nanay Lilia Ulit, naalala mo? Baby. Tanggol ako. Ako yung umiiyak nung Alright. Tapos, Jim, ikaw, what have you watched recently? Malamang sa yung film Madami fest din. Kasi nga di ba nagsabay yung Q Cinema and PPP. Pero kasi we will do episodes for that for Q Cinema Special Edition and PPP, yung tatlong films. So, Ayun, non-PPP, non-Q Cinema. Nakinood sa Netflix. Kasi ako Netflix, nakinood lang ako sa katrabaho kasi nakastay in ako sa work eh. For me, yung remarkable na napanood ko, yung Handsome Devil. Handsome Devil. Ano siya? Gay film siya. Kasi minsan pag nanonood ka diba ng mga BL, bigla na lang lumalabas sa algorithm. Ano ba to? Handsome Devil? Pakapit sa Devil. Ganun. Yung pala siya, it's a gay film. Ganun. It's about a loner na gay and then nag-enter siya sa isang all-male boarding school tapos addict sila sa rugby. And then nagkaroon siya ng unlikely bonding na friendship with the star player ng rugby. Na yung pala later on, ipapakita sa film na pala siya, closeted gay. Ganun. I like the film kasi wholesome siya and then unlike kasi sa ibang mga gay films or let's say BL series, ang ending kasi magkakaroon ng romantic relationship. Doon hindi. Mas nag-focus siya dun sa friendship ng dalawa. Ayun. So, that ends our episode for today. Wow. Again, thank you guys. Yes po. Thank you very much po. See you all. Ulitin. See you all next time. Sa fangirl. Please, panoorin niyo po. Ayan, pinaghirapan po daw ang pelikulang ito. Naibang Tonet Hadaone. Naibang Tonet Hadaone, naibang Paolo Avellino. Malaking sorpresa ni Paolo Avellino. Oo. Ay, tsaka ang galing din ni Shin Lee. Si Shin Lee nandito din. Si Shin Lee. Ay, okay. Ang galing ni Shin Lee dito. Lalaban ko siya dito talaga. Wow. Ganun. Galing niya. Best child actor daw si Pipo. Wow. Sino kinain niyo? Chika. Galing. Galing si Shin Lee. Ayan. So, sige guys, thank you Salamat. Thank you very much. Thank you very much po.